si Ma'am Beth pala, 'di ba nakita ko yung mga post niya sa Facebook recently. Anong nangyari sa kanya dun sa tuhod niya? Eh, may meniscal Nakazumba? tear kasi siya eh. Oo. So, meniscal tears are usually caused by rotational injuries. Yung nagtitwist yung tuhod mo. Oo. Yung meniscus, hindi siya muscle. It's basically a soft tissue. It's a shock absorber in between yung hita at saka yung binte. Okay. So, nasa gitna siya. Tapos, it acts as a shock absorber. It helps with the nutrition and the lubrication ng joint. Ngayon, kapag nag-twist yung tuhod mo, pwede siya mapunit. Yun yung nangyari sa kanya. Yun yung nangyari sa kanya. Pero ngayon na-operahan na si Ma'am Beth, 'di ba? Oo. I think ang ginawa is meniscectomy, meaning ginupit Tinanggal yung talaga. punit. Oo. Hindi tinanggal yung buong meniscus kasi you have to save as much meniscus as you can kasi it prevents arthritis. So, I think yung tinanggal lang is yung part na may punit. Kumbaga, kunyari sa papel, napunit yung papel mo. Yung part lang napunit yung talagang Yung tatanggalin. tinanggal. Tapos the rest na naiwan, talagang kailangan itira mo yon. Pwede mo rin siya i-repair, pero depende. Naku, baka ito na si Ma'am Cecil kasi naabangan ko yung sabi ni Ma'am Beth, magpapadala daw siya ng representative. Yes! Good morning siya nga. Ma'am Cecil, good morning po. sa inyo. Ayan, kasi nga, nag-text ako kay Ma'am Beth, sabi niya sa akin, si Ma'am Cecil na lang daw yung pupunta dito. Ay, naku, may question po ako sa inyo patungkol po sa maternity benefits. Kasi yan, malapit na rin po ako mga anak, diba? Wow. Alam ko si Ma'am Beth, may binigay siya sa akin dating paper na kailangan sa sign-on ko, tapos may kailangan na may proof ka talaga na buntis ka, diba? Aside from that, ano pa yung makukuha namin sa maternity benefits ng SSS? So ganito po, no, Miss Rina, kailangan po meron kayong maternity notification at syempre, Kailangan mo may picture? Kailangan nung yung Birth certificate. Yes, hindi po, generally po, yung inyo pong Ultrasound. katibayan, Ultrasound, pwede, diba? I-attach po doon Yes. sa maternity notification nyo. Tapos kasi po, ang ating maternity, usually ina-advance po ito ng employer kung kayo po ay employed. Tapos kung halimbawa self-employed o voluntary, ito naman po ay inyong pwedeng diretsong kuhanin sa SSS. Yes, yun hanggang naman 4 deliveries po tayo. 4 deliveries. Yes, yan. So, hindi ka pwedeng magkaroon ng 5. Wala nang benefit. Yes po. Pero kailangan Paano kung twins? ay considered as 1 delivery One na lang rin po yun. yun. Pero hindi doble yung benefit. Ay, hindi po. Yung sa mga voluntary, kailangan at least may 1 year silang nahuhulugan Actually, doon, ganito diba? ang qualifications po nun. Kailangan meron kang 3 contributions within So, hindi 1 year, 3 lang. 12-month period bago Yeah, 12 yung months. semester ng inyong panganganak. Halimbawa, manganganak kayo ng ng July, no? Ng June, nanganak kayo ng June. So, yung ating pong contribution ng January to June, hindi po siya kasama. So, babalikan po natin yung January to December ng 2016. So, at least 3 po noon. Yes. Pero hindi kailangan na tuloy-tuloy nagko-contribute. Basta Hindi po. at least. Yan. Pero mas maganda kung tuloy-tuloy. Yes. At saka syempre, definitely, mas maganda po na maximum po yung ating hinuhulog Correct. para at least So, nag-iiba rin matatanggap. po ba yung benefits kung kunyari hindi continuous yung hulog? Mas maliit. Yes po, mas maliit po yung maganda nga na natatanggap. kumpleto. Yes, opo. Alam ko, may nag-text din sa atin, di ba? Yung patungkol sa Yes. SSS. Si Joey Sarmiento po kasi from Cabanatuan, nagsabi po siya na nag-resign po siya sa kanyang kumpanyang pinagtatrabahuan at nagulat po siya na sa pagbigay daw sa kanya ng back pay na kinaltas nila ng buo nung para sa SSS salary loan payment. Tanong ko lang po kung tama po ba at legal po ba yung ginawa nila? Legal po yung Legal. ginawa. Kasi talagang pag Alis ka na nag-resign o nag-separate po sa kumpanya, yan po ay talagang dinideduct po ng employer. Kasi syempre baka mamaya hindi ka na magbayad, 'di ba? Sila ang magkakautang. Yes, at yun po ay makakaapekto sa status nila bilang employer. So tama lang po, legal po yung Okay yung naman yung ginawa ginawa. Ma'am Cecil, meron din po akong pahabol na text sa iyo. Yan, para naman marami kang Sulit. Diba? Ito po, galing po kay Sir Rolando Frias ng Nueva Ecija. Ang text po niya, siya po ay 55 years old ngayon at merong severe arthritis at hirap na
rin pumasok sa trabaho. Nakapaghulog na po ako ng mahigit sa 120 monthly contributions. Pwede na po ba akong mag-file ng retirement benefits? Kaya ko nang sagutin yan. Nako, hindi pa po siya pwedeng mag-file. Ay, hindi Miss pa. Angela, kasi kailangan 60 years Yes. old ang ating retirement. yeah, 55 po. kasi. oo. So, yun po, kailangan makapag-file muna siya ng disability kung meron siyang karamdaman o pagkabalda sa katawan. instead of- So, yun po muna, disability, kasi 55 pa po siya. So, kailangan niya muna magpa-check up po sa kanyang doktor para at least kung makita natin kung ano ba yung degree ng kanyang pagkakasakit o pagkabalda doon sa katawan. Kung ako siya, And magpa-opera yes. muna ako. Habang may trabaho siya, may benefits siya ng company, may health benefits siya, pa-surgery ka muna. Para Gagaling pa siya. Oo, pag nag-retire ka, wala kang pain. Oo. Di ba? Kasi kung kunyari, ngayon na nag-work ka pa, may company benefits ka ng health, may Take surgery advantage benefits mo na ka. yun, Oo. di ba? Kung may sickness benefit, Yeah, pwede po oo. kayong maka-avail po. So, Ma'am Cecil, all he needs to do is go to the nearest SSS office, tapos humanap tanong na lang niya kung anong form yung kanyang Disability benefit form. Pero kung qualified po siya sa sickness, kung employed siya, yun po muna, Yun. sickness. And then from there, may mag-assist naman sa kanya kung ano Yes, pa yung mga opo. dapat niyang gawin. Pero Ma'am Cecil, may question ako dun sa sickness benefits na yan. Apo. Kasi 'di ba normally fina-file lang yan kunyari may mga pasyente na say na operahan, tas say 90 days of leave, so yun yung sickness benefit nila. No? Is it the same? How much is it per day? I mean, Actually- ang maximum na benefit na para may idea lang yung mga tao. Kasi yung iba nagugulat sila na, ay, ganitong kaliit lang pala yung maximum na sickness benefit per day. So, how is it computed and how much is the maximum that they can get per day? Is it the same as their average wage? So ganito po yan, meron po tayong computation regarding that, pero generally, yung maximum po natin, pumapatak ng around 450. Yun yung per day maximum. yan. Yun po ang pinaka-maximum. Ngayon, mas malaki po ang matatanggap ng isang member Empleyado. kapag number of days niya ay higit sa 20 days kasi ito times lang po yun. So times the number of days. So 450 halimbawa times 90 days. Pero yun So, nga, hindi yun yung- automatic na 450, Yes di ba? po, kasi nagva-vary yun doon sa monthly salary credit o hinuhulog ng member. Kaya minsan sasabihin nila, ay bakit 3,000 lang yung natanggap ko? Or but So, 150 a day lang. Oo. Yes po, ganun po yung Is ating it also, computation. does it also matter kung anong sakit? Yes po, opo. So, depende rin, Depende no? rin sa sa sickness nila. Okay. Yeah. Ayun. Good to know. Anyway, for any inquiries naman, dyan naman, bukas naman ang linya ng telepono Yes, ng po. SSS at saka yung website Yes ng po. SSS para sa mga iba pang detalye. Maraming Yes salamat po. po, Ma'am Maraming Cecil. Hi mo kami kay Ma'am Beth. Nakapasok na ba Ako? siya? Da.